Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ako po si Marco, taga Iloilo, sa lugar ng Dueñas. Hindi nalingid sa kaalaman natin ang patungkol sa tanyag na aswang sa lugar na ito. Walang iba kung hindi si Teniente Gimo at ang mga alipores nito. Sangkatutak sila. Maraming haka-haka at opinyon sa kabuang kwento ng buhay ng taong ito. Minsan pa, mapapaisip ka kung totoo ba talaga o hindi yon. Gawa ng kabi-kabila ang mga usaping kababalagan. Alam naman natin na kapag napasa na o nailathala sa isa pang individual, maaaring madagdagan ang kwento o mabawasan. Alam niyo ba na dalawa ang naging kabuang konsepto imbis na iisa lang? Ang iba, aswang ang paniniwala. Pero may iba namang isang kulto ang pangkat ni Teniente Gimo. Ito na rin ay bumabatay sa kani-kanila mga ebidensya at impormasyon. Pero malalaman natin kung ano ba talagang totoo sa pagkatao ng Teniente. Binata pa ako noon. Nag-aral ako sa Bacolod. Kung hindi ako nagkakamali, nasa huling mga taon ito ng dekada 80. Dito napili ng mga magulang ko ang paaralin ako sa kolehiyo. Gawa ng naririto ang kapatid ko. May trabaho siya sa isang prestihiyosong pasilidad. Sa granda siya nakatira, kasama ng kanyang may bahay. Wala pa silang anak. Tumira ako sa kanila at kahit malayo ang eskwelahan mula dito, ay hindi naging problema sa akin yon. Nga pala, itago na lamang natin sa pangalang Kuya Jan ang kuya ko. Habang ang asawa naman ito, si Ate Rose Pari. Madalas ay gabi na ako kung umuwi. At madalas ko ding nakakasabayan noon ang isang dalaga na wari ko pa. Isa ding estudyante. Tingin ko ay sa pribadong eskwelahan ito gawa ng parang mayaman. Kalaunan, nagkakilala kami. Grace ang gagamitin nating pangalan niya. Sa Lasal siya nag-aaral noon. Hindi ko alam kung nagkataon lamang ba o sadyang magkakasabay lamang ang mga oras namin. Nasa publiko ako noon. Ang nakakamangha diyan. Kung saan ako bumababa. Sa unahan lang siya nakatira. Mga 2 ektarya yatang layo. Sa may iskinita siya nag-aantay na masasakyan noon, kung saan dito din ako nag-aantay para patungo sa eskwelahan. Lumang waiting siya dito na para bang nasalanta ng bagyo. Maganda si Grace. Hindi ko ikakaila na nagkaroon ako ng pagnanais doon na manligaw sa kanya. Mumunting oras man ang pagkikita namin pero nagiging daan yon para mas maging malapit kami sa isa't isa. Kung minsan pa, nag-aantay na kaming dalawa. May napapansin lamang ako sa kanya. Yung tipong may mga iniiwasang bigkasin. Mga bagay na pumapatungkol sa kanyang pagkatao. Nagtatanong kasi ako noon patungkol sa pamilya niya. Ito nga ay dahil inaalam ko talaga noon ang sistema gawa ng plano ko manligaw kung sakali. Umiiling si Grace sa bawat tanong ko na yon. Lalo na nang tanungin ko kung ano-ano ang mga trabaho ng kanyang mga magulang. Sa hindi malamang dahilan, nalaman ko na kababayan ko pala itong si Grace. Taga-Dueñas din ito. Natuwa ako, pero hanggang doon lamang ang nalaman ko. Kumbaga papyaw lang. Ito yung minsan pumunta kami ng isang fast food bago umuwi nun. Hindi niya kinuwento kung may kamag-anak ba siya sa may Dueñas na maaaring makakilala ko lang. O baka nga magkakamag-anak lamang kami. Parang may ibang mundo ang babaeng ito. Lahat ng mga bagay na tinatanong ko sa kanyang pagkatao, inililis niya. Nag-iibang paksa kumbaga. Napapansin ko naman na tila naiinis kaya hindi ko na lamang kinakalaykay pa ang kanyang angkan. Isipin niyo,
Nakwento ko na sa kanya halos ata buong buhay ko. Pero siya hindi. May naibabahagi siya pero putol-putol at nakakalito talaga. Isang beses nun, nagtungo ako sa isang sementeryo para kahit papano may paraping ko ang aking panalangin sa namatay kong pinsan na taga-amin. Hindi kasi ako pwedeng umuwi noon sa Dueñas. Malayo. Madaaral pa ako noon. Sa malaking krus ako nagsimbi ng kandila. Sa hindi ko inaasahang pagkakatawan, nakita ko si Grace. Napapaisip ako na baka may pinunta nitong isang namatay na kamag-anak nila. Ang naibanam sa malaking krus ako, siya, sa puntid mismo. Pinambos ko unang ginagawa ko. Pinuntahan ko ang diretsyon kung saan siya nagtungo. Kamanpitin pa akong managlag noon sa isang punpad na giba. May malaking butas na nagmistulan ng isang sinkhole. Hindi ko nasilayan si Grace. Pero nagtaka ako. Dapat ay makikita ko siya. Dahil malalok na espasyo yon na may mababaw mga puntod lang. Pero wala. Hindi naman yan naging dahilan para tumigil ako. Naglakad talaga ako. At baka nasa sulok lamang o baka naman nakaupo ito at hindi ko nang matanaw. Hanggang sa nakaraping ako sa dulo. Doon may napansin ko na pila ba may nag-uusap. Mahinang boses lamang ito. Pinapakinggan tong maigi yun kung saan banda. Hanggang sa napagtanto ko na nasa likod na bahagi ito. Kung kaya naman sumiksik ako noon sa ibang parapi at sinilip. Sobrang sukan na. Pero doon ko naririnig ang mga boses. Sa tindi ng panalais kung malaman kung sino ito. Nibalpas ako sa maliit na bakod. Hanggang sa mapadpad ako doon sa likod na animoy tapunan ng mga salvage. Kasi nga, napakalibib talaga. Malayo ang naging postura nito ngayon sa kasalukuyang sementeryo sa lugar. Sobrang inat ko. Na ni konting kadiskas ay iniiwasan ko talagang maalikadan. Doon, nakita ko si Grace. May kausap itong isang matandang babae. Hindi ko makita ang mukha. Nakabelo ng kulay itim yun. Sa maliit na espasyo sila, na akalain mong napaahirap isipin na meron pala sa likod na. Malatatlo hanggang 4 na di pa lamang ang layo namin. Alam kong hindi ako nakita dawa ng nasa gilid ako ng bakod at may makapalimeda mo. Ninabuti kong makinibilaw. Baka kasi napakaselan ng pinag-uusapan at kawan ng respeto naman din kapag bumumad ako. Hindi na ako nagkamali. Maselang usapan ngayon. May nabanggit na isang pag-aalay. Dugo daw ng tao. Lapamura ako nun. Sabi ko, anong klaseng tao ito si Grace? Maliban sa pag-aalay, ay may mga nabanggit pong nakakasoplam. Katawan ng tao yon. Napaisip ako na, hindi kaya kuwito itong si Grace. Ilang sandali pa, nakapos ang usapan niyo. Naunang umalis si Grace, hindi ako sumunod. Naroroon pa ang taong kausap niya. Pagbaling ng ulo nito sa pinaroroonan ko. Halos mapasigaw ako, Sir Seth. Napakapangit na mukha. Para bang isang hukluban na matandang babae. Maipim ang labi at yung palibot ng kanyang mga mata. Umalis yun. Pero doon sa masukal dumiretso. Nakikita ko pa siya habang papalayo. Pero ilang saglit lang mapadaan ito sa isang puno. Bigla na lamang yun nawala. Hindi ako nagdalawang isip na lumisan sa lugar. Napakot ako nun. Alam kong hindi na karaniwan ito. Parang aswang. Pagkalabas ko doon sa lugar na yun, nakita ako na Grace. Halos sumiwalay ang kaluluwa ko nun. Pagkatalon ko kasi sa bakod ay nasa gilid lamang siya. Nakapipig sa akin tapos hindi ako nakakibong. Takang-taka ko nun.
Alam ko namang hindi ako nakita nun. Nakakasiguro ako gawa ng masupan pa naging lugar. Maging sinawa ilang bahagi lang yung nakita ko dulit na magtataas ang damo. Nagsalita si Grace. Tanong kung bakit ako naroroon. Napakaseryoso na mukha ni nun. Yung tipong punto por punto na ayaw makarinig ng pagsisinungaling. Sabi ko naman, naroroon ako at nagsisindi ng kanbida sa malaking close gawa ng namatay ang pinsan ko at hindi ako makauwi nun. Sinabi ko rin na nakita ko siya at sinundan ko ito gawa ng gusto kong makausap. Tumanghula man ito. Doon pa ito humipi. Pero yung ngipi niya ihilaw. Yung pipong pinipilip lang. Tumalikod bito't naglakad. Hindi ko na pinili pang sundan ito nun. Kinikilabutan talaga ako. Ang daming naglalaro sa isip ko. Lahat ng yon ay hindi kaaya-aya. Ang malas sumunod na araw, hindi lang ako sumasabay sa kanya. Iniiwasan ko na noon na magkasabay kami sa isang lugar. Bukod sa maiiya ako, natapakot na ako nun. Hindi ko naman ipabinanggit sa kapatid ko. Isang buwan ang nakalipas. Kung makikita ko si Grace, hindi na ako lumalapit. Alam kong tama niya ang pag-iwas ko. Isang gabi nun, biglang napabisipa itong si Grace sa amin. Si Kuya John pa ang bumuwad sa kanya. Pinawag na lamang ako at sinabing may naghahanap daw sa akin nun. Nasa silid ako. Pagsilip ko sa bintana, naroroon si Grace. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Hindi ako lumabas pero pumasok ng bahay si Kuya at sinipa ako. Kung may alipan daw kaming magkasintahan, pag-usapan daw namin yon. Maganda pa naman ng babae at doon niyo pa nandalaman na may kasintahan para ako. Kapag kamalan pa kami magkasintahan, gusto ko magsalita pero hindi na lang. Lumabas ako ng bahay noon pero pagbuhod ko sa beranda, gulat na gulat ako. Nandun si Grace. Pinapasok pala ito ni Kuya. Maayos ang bihis niya. Nakamanipis na pants tapos manipis ting damit. Nakanipi ito. Napakaamo ng mukha niya. Pansin ko po niya ka-lipstick yun na para bang ng paganda. Hindi naman niya kailangan yung awanan ng maganda naman na tarde si Grace kahit wala pang anik-anik sa mukha. Umupo ako sa tapat niya. Pinanong kung bakit siya napabisita. Ano bang nakain ito at tuwapit sa akin yun? Tumabi. Uwawak sa pako para hindi mawala ng balanse. Sabi niya, bakit hindi ko na daw siya pinapansin? Ano ba man ang kasalanan niya? Saglit akong napatulala nun. Ang kato kasi malapip na kami ni Grace. Bumagala naman kaming dalawa nun. Kaya mas natapad rin ang pag-uwi namin. Para bang kampanpi siya kapag kasama ako. Siguro, hindi na ako torpe at sinabihan ko siyang gusto ko siya. Magkasintahan talaga kami. Tapos yung mga ginagawa namin yan, bigla ko nalang pinutol. Dusting kumaga. May punto naman ikaw si Grace, kaya hindi talaga ako nakapagsalita hard. Nakatuwa ng atensyon niya sa malayo na para bang inaantay ang magiging sagot ko. Yung mga paya, dumuduyan-duyan. Tapos yung gariri nilalaro niya sa mahabang upuang tabla. Natapakot kasi ako, Grace. Pasensya na. Siguro hindi nangyari to kung hindi lang kipas sinimban. Narinig ko yung mga pinag-usapan niyo na para bang kakatay kayo ng tao. Parang ganun. Tapos yung babaeng matanda, parang aswan nawala bigla. Hindi ko alam kung saan lupalop yan dumaan sa napakaliblib na lugar na yun. Napayo ko si Grace. Tapos hindi na siya gumadalaw. Ilang sablip noon ay nagbuntong hinina siya. Lola niya uman na yun. Manlaki ang mga mata ko. Para bang lang lamig akong bigla. Dama ko noon ang pagtatayuan ng mga balahibo ko. Lalo na nang marinig ko ang mga sumunod na sinabi niya. Ang lola ko, pamangkin ng tanir na si Tangyan pigi mo. Siguro naman hindi na may pagkakaida sa iyong patungkol ko, Gimo, di ba? Ano?
Totoo ba yung mga sinasabi mo? Ang ibig sabihin, aswang bin yung matanda, tama ba? Ang ibig sabihin, isa ka din sa kanila. Hindi ka agad nakapagsalita si Grayston. Nakakunat ang mukha niya. Di ba yun naman yung kwento ni Gimo? Taaswan yung kanya. Modi kong wika nun. Ilang salit na lang yung si Grace. Sinabi nitong yun daw ang umuugom na balita na kesyong anak nito ay nag-imbita ng isang kaibigan para sa kapiyastahan. Nagising ang kaibigan sa karileviman ng gabi tapos nakita niya maraming tao sa labas at ito ay may imihahanda. May malaking kawa at may nagdahasan ng mga itak. Nabanggit na ang bisita ay papatayan. Matalino bisitang yung kaya nagawa nitong makatakas. At ang anak na mismo nag-ibo ang napatay dahil napagtamalan. Ayon ni kay Dres. Pero hindi daw dapat papatay niyang bisita para lutuin at kainin. Iaala ito. Hindi talaga fiesta ang okasyon yon. Isang seremonya. Kung susumahin, dapat naging magulo ang lugar ng duenyas dahil nga sobrang rami umano ng aswalan. Pero walang nangyari. Kasi na, hindi naman talaga aswangan. Kwento ang pamilya ni Rapingyan Pigawo. Maraming miyembro na siya namang nakakatakot ting aswang palahat. Dahil bawat isa kung may kapanian pang aswang, pwedeng pumatay ng walang kasama. Totoo ang mga namatay noon na may mga nawawalang bahagi ng katawan. Dahil nga inaalay ito kagaya na ng puso at dugo na siyang pinakakaraniwan na sakwito para sa ritual. Aswang pa. Binalahura na sana ang katawan noon at malamang buto na lamang ang may iwan na may konting laman. Naging magulo lamang umano ang kwento noon naman pasaling-sali na ito sa iba't ibang individual. Na kung tutuusin ay wala naman talagang nakita o aswang. Dahil kung meron pa, dapat yung mga kapitbahay o malapit na bahay dun sa lugar makakakita ng aswang. Lalo na't sobrang dami nila noon. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi ni Grace. Kung totoo ba o hindi. Pero may punto ito. Kasing hindi lang basta punto kung hindi isang pagbubunyag na babasag sa kasaysayan ng kwento ni Pingyenpe. Al-aswang sa pagkakaalam ko, ginugutom ito sa araw-araw. Kumakain ng karne. Halang ang bituka nila dahil na may sumpa ng aswang. Naipapasa pa na ito eh. At kapag nabigyan ng pagkakatawan, parapatay talaga ng tao ng walang pag-aalinlangan. Hindi na kinakailangan pa ng isang okasyon. Anumang sandali ay pwede nilang gawin yan. May ilan din sa kanila na nakikisalamuha at pinilit na maging normal. Na siya namang nasanay na at nakakainan ng kinakain ng isang normal. Marami yung nasa kwentong yun eh. Isaw angkan. At hindi man na yung naging tanamak sana ang karasa noon kung lahat ng ito ay aswang pa. Nagpatuloy pa sa pagsasalaysay itong si Grace. At nilinaw niya na kala hindi na sinasabi ang patungkol sa kanyang angkan sa akin dahil baka matakot ako. Sino ba naman hindi, diba? Pero nilinaw niya rin muli sa akin na hindi sila aswang. Isang kwento na nananalaypay sa dugo ni Grace. Na ang iba dito. Laging mangkukulam pagaya ng kanyang lola. Lumpagpunta niya sa sementeryo. Ang tatay no mano ang pupunta ron. Pero may lakad ito kaya siya ang napaggutusan. May sakit ang nanay niya. Lakida kailangan ng isang seremonya para umano maduktuan ang buhay. At ayun na ba? Tao ang dapat gamitin. At hindi hayop. Papatay kayo ng tao? Tanong ko. Ang sagot ni Grace ay hindi umano. Maraming paraan para makakuha ng iaalay ng hindi pulapatay. Dugulan naman ang kinakalinawan. Pwede naman naman ng mabili yun. Larimig ko na may katawan ng tao eh. Nabanggit niyo yun sa usapan. Marco, hindi katawan ng ibang tao yun. Katawan ng nanay ko. Gusto mo ng patunay? Na may manalam sa fake ang nanay ko? Siyempre mabilis akong umilin nun. Malay ko ba kung nagsasabi ito ng totoo? Partikular na sa pag-aalay. Baka katayin ako eh. Laniniwala ako na hindi sila aswang.
Pero yung gano'n na may pinapatay pa rin, hindi binalanaw yun sa konsepto ng pagiging isang halimaw. Hindi ako nagbibiro, Marco. Tsaka huwag ka matakot. Alam ko yung gina naman ng isipan mo. Hindi mo ako kilala pero alam mo mabait ako. Wag na, Days. Maya-may nagsalita ito, naluhis sa paksang pinag-uusapan namin. Yan pipong bilang nagbago ang pananaw ko at napalitan ng pagkalalaki nun. Pinanom niya ako kung ayaw ko na daw ba sa kanya. Inaasahan niyo man na nililigawan ko siya. Nag-iisip na siya sa kung anong sasabihin niya. Para sasagutin niyo na umano ako nun. Kaya ba sinabi niyo umano ang lahat sa akin para malaman ko? Yun naman ang gusto ko. Na laging ang tinatago. Yung pagkatao niya. Kung mong sabihin mo babago ang pananaw mo dahil andun, Marco. Kung ito kami tayo hindi nakagaya ng dati. Hindi kami pumapatay ng tao. Sana maintindihan mo. May patipid pa itong nakakapanglambot ng tuhod. Pinisiyon pa ako. Napanisi ako noon at nawala ang pagkatakot ko. Iniapig ko pa nga si Cristo at noong matapat na kami sa bahay nila. Nakapagpasya ko makitang nanay ito. Ay na nga, pinapasok niya ako ng bahay. Malaki ang bahay nila. Hindi maipagkakailang may kayo kasi nga gaya ng sinabi ko. Unang bumad ko pa lang, halata ng mayaman. May sakip na ang nanay nito. Habang yung tatay naman nawari ba'y nabigla yun habang nakapipid sa akin sa may beranda. Makikita rin naman sa beranda ang nanay ni Grace. Nakarapay ito sa may sala. May kakaibang amoy na wari ba may sugat ito sa katawan. Hindi na sasalita ang tatay ni Grace ton. Yung nanay naman ito ay nakapipig lamang din sa akin na animoy na babahala. Hanggang si tinawag ni Grace ang kanyang ama. Lumabas sila ng bahay nun. Ako naman ay humintudlam sa beranda. Umupo at kunwari wala law. Ilang sadlip noon ay lumapit sa akin si Grace. Sabi nito, pwede na daw ako makauwi. Hindi ako naibalawan isip na lumabas ng bakura nun. Paano ba naman kasi? Nakita ko ang tatay nito na ang sama ng pipig sa akin habang nag-uusap sila. Pero nang malapit na ako sa kalsada, nakasalubong ko naman ang matandang nakita ko sa sementeryo, nakausap ni Grace nun. May bitbit itong maliit na sisidlan. May kakaibang samyo ng matanda na para bang amoy sugat na nagdanaknak. Kahit hindi nakaalat ang mukha nito, kilala ko ang kasuotan at alam kong yun ang lola ni Grace. Lalo na rin pumasok ito ng bakuran. Simenber ako na Grace doon. Hinapik ako sa balikat na para bang pabilayan at silabing niya. Teka sandali, baka gusto mo makipay isa sa gawa sa bahay. Mabilis akong nagtanong sa kung anong gagawin doon. At yun na, isang seremonya o ritual. Yung matandang lola niya. Manggagamot binumala yon. Pero isang biyasa sa kulto. Napapaisip ako. Bakit gusto ni Grace na makita ko kahit alam naman itong napapakot ako na para bang gusto ka pa ako maging kasapi? Hindi ko alam kung anong klaseng hatak mayroon itong si Grace dahil ilang saglit nang habang nagmumuni-muni ako ay sinabi kong oo. Na siyang nagpatulala sa akin sa mga sandali yon. Bakit ako pumayag? Sumunod binan ako nun sa kanya. Habang ang tatay naman ito, parang naging maamo ang mukha habang nakatipid sa akin nun. Mumiti pala. 11:00 ng gabi. Sinara ang pintuan. Doon lamang kami ni Grace sa may beranda. Yung beranda nila ay hindi ito nakaharap sa bulwagan patungong kalsada. Nasa gilid ito na kung saan may pader at hindi makikita ng kung sino. Alam niyo yung mga lumang bingbing doon na may mga design? Yung masisilip mong loob. Dinan din ang bingbing sa beranda. Piga pa yung ilaw sa buong bahay. Ilaw sablit lang. Nagkaroon ng liwanag sa loob mula sa kandilya. Hindi ko alam kung anong kulay ba ang kandilang yon pero hindi yan puti. 3 nakapirik na kandila. Sa may uluan ng ni Grace, sa paan ng isa at nasa sahig naman ng isa pa.
Hindi nawawala ang baho do na galing sa nanay ni Grace. Idagdag pa dyan ang amoy ng matanda. Nung tanggalin nito ang belo, nanlaki ang mga mata ko gawa ng parang walang buhok ang lola ng dilagnol. Yan bang kukonti lang tapos kulot lahat? Nakikita ko nga ang anit niya na animoy ginagalis. Para talaga siyang hukluban. Napatingin ako nun kay Grace. Panay siya tapik sa akin nun. Dito sa kaliwang balikat ko at may binubulong si Grace. Hindi ko alam ang ginagawa niya. Yung pagtapik niya pa, parang bilang na bilang. May 3 beses na magkakasunod. Tapos may isa pa. Tapos susundan ng malalakas na tapik nun. Nung nabagabag na talaga ako ay nagtanong na ako sa kung anong kalokohan ba yun. Kinakabahan na nga ako at ginugulat pa ako. Protection mo lang. Hindi biro ang pinapanood mo. Hindi mo lang nakikita pero may mga elemento na sa loob ng bahay. Pakiramdaman mo. Sobrang lamig, di ba? Napakunot ang mukha ko. Anong proteksyon? Wika ko sa sarili ko nun. Pero hindi ko na pinunayon. Gawa ng mabilis ding pumatong kaagad ang katagang. May mga elemento sa loob. At tama siya. Lumamig nga. Talagang nakakapangilabot. Patuloy pa rin ako sa pagkalito sa sarili. Bakit ko pa pinapaunlakan ang pangyayaring yon? Bagay na masasabing parang hindi ko nakila ang sarili ko. Hindi naman siguro yun dahil sa pagkabighani kay Grace. Para may kakaiba talagang nangyari sa akin. Nanood lang talaga ako. Napakapangit talaga ng mukha ng matanda. Hindi ko alam kung tao ba ito o hindi. Sabi pa ni Grace manggagamot. Sino namang taong magpapagamot dun, di ba? Maya ka ba namang bukod sa napakabaho? Hindi ka aya-aya mukha niya. Lahat ng ginagawa noon ay nakita ko. Nagbelo ito ng malaki at hanggang sahig na parang kumot pero kulay asul. Kulto nga. Hindi maipagkakaila na ganito talaga magsuot ang kulto sa isang seremonya. May kinuha ito sa may sisidlan. Isang bote. May kung anong laman yun na parang mamula-mula. Tapos nilagay sa baso at ininom. Naglabas din niya ng krus. Kulay itim na parang rosaryo. Nilapag sa dibdib ng nani ni Grace. Tapos pinainom din ito sa kung anong laman ng boteng yon. Mabilis kong naalala ang mga sinabi sa akin ni Grace. Ang dugo. Ang pag-aalay ng dugo na hindi na kinakailangang pumatay pa ng tao para magkaroon nito. Nabibili naman umano yon. Ibig sabihin lang, itong iniinom ng matandang ito at yung pinainom sa nanay ni Grace, dugo yon. Pero bakit naatin kong titigan ng napakaribarim na senaryong yon? Na para bang gusto ko pang tapusin ng lahat at panoorin hanggang sa matapos na. Parang nagagalak ako sa sarili ko. Alam nyo, may natuklasan ako pagkatapos nun. Kung bakit ako nagkaganon. Pero mamaya na yon. Tatapusin muna natin ang pangyayari na parang karumal-dumal na krimen. Nakatayo lamang yung matanda. Nakadipa ang kamay. Nakayuko at parang nagdadasal ito. Yung tatay naman ni Grace ay nakatalokbon din ito ng parang kumot. Tapos ay may kung anong sinindihan na tila nagsisiga sa loob at nagkaroon ng usok yon. Kakaibang amoy ng usok na yon. Para bang medisina na hindi ko matukoy kung lason ba o gamot. Basta matapang na. At mas nagpapalala ito sa bahong nakakasulasok. Yung usok na yon. Sumabog ng sumabog dahilan na hindi ko na makita halos ang nasa loob ng bahay. Hanggang sa biglang dumilim. Nagbukas ang ilaw mga ilang minuto. At laking gulat ko nang nakabangon na ang nanay ni Grace. Nakasandal ito sa may dingding. Bukod doon, napakalinis na nito. Wala na yung kandila. Wala na yung mga kung anong mga nasa sahig. At higit sa lahat, wala na din yung matandang babae na animoy hukluban.
Doon pa lang ako nakaramdam ng pagkailang sa lugar na yon. Yung tipong parang sasabog ang ulo ko sa tindi ng nerbiyos. Aalis sana ako kasi tinapik mula ako na Grace sa balikat ko. At sinabi nitong wag daw akong aalis muna. Napatingin ako sa kanya. Eto na naman. Nawala na naman yung pangamba ko. Dito ko na naintindihan na may ginagawa nga si Grace sa akin nun, na para bang ginagayuman niya ako. Gusto ko mang punahin ito pero hindi ko magawang magreklamo. Kontrolado ko ang isip ko't alam ko yon. Ang hindi ko alam kung bakit ako nagiging kalmado nun. Umupo pa nga ako nun sa beranda. Bumungad ang katay ni Grace. Pangiti-ngiti pa ito at kinamusta ako nun. Hindi ko naman sinagot yon. Ngumiti lamang din ako at tumugon ng pagtango. Nagtanong ako kay Grace kung nasaan na yung lola niya. Nagulat ako sa sinabi nito. Umuwi na daw yon. Kako paano? Gawa ng hindi ko naman nakitang lumabas yon. Lumabas siya ng bahay. Dumaan lang sa gilid mo. Madilim kasi kaya hindi mo napansin. Mantakin niyo. Dumaan daw. Hindi ko nga narinig na nabukas yung pinto eh. Pero magpaganon pa man. Pinili kong lokoy ng sarili ko na baka hindi ko lang napansin. Baka dala ito ng gayumang ginawa sa akin ni Grace noon. Gumaling na ba yung nanay mo sa seremonyang yon? Pansamantala lang yan. May taning na talaga yung buhay ng nanay. Pero pwede namang gumaling. Pero kailangan ng isang buhay para kapalit. Mga pasado 12:00, saka palang nagdikta si Grace na pwede na akong umuwi. Na para bang siya ang nagiging batayan ko noon kung kailan ako uuwi sa amin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makareklamo noon. Habang naglalakad ako pa uwi, nagbalik na ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Doon pa lang ako muling kinilabutan ng lubos noon. Nagpapalinga-linga pa nga ako noon. Kasi nga, baka bagatin ako lang lola ni Grace. Na sa mga sandaling ito, yun talagang matandang yon ang namumutawi sa isipan ko. Nang makarating ako sa amin, tulog na sila kuya. Bukas naman ang pinto na waribay sila dya para hindi na sila maistorbo sakaling dumating ako. Diretso na ako pasok at tulog nun. Habang nakahiga ako sa higaan, hindi maalis-alis sa isip ko mga kaganapan. Patuloy akong nalilito na para bang nagmistula na akong hiniwalayan ng saktong pag-iisip. Bakit naging ganito? Bakit naging ganon? Napakagulo talaga. Hindi na nga ako nakatulog nun. Pagsapit ng umaga, nagilamos na lamang ako at nagagahan. Tapos diretso na sa paghahanda sa sarili para sa eskwelahan. Napansin siguro ako ng kuya ko na tila balisa kaya napatanong ito. Sabi ko wala. Ayos lamang ako. Gising pa ako nang dumating ka. Anak ka ng tipaklong. Mag-aasawa ka na ba? Lumublob ka sa babae ano? Gusto kong sabihin ng katotohanan pero baka hindi naman ito maniwala. Hindi nag-usap lang kami sa labas ng bahay nila. Nakalimutan kong lumalalim na pala yung gabi. Sos, ganyan din ako dati, Marce. Hindi ko pinapansin ang oras kapag napapabisita na ako. Wala sa akin yun, pero alam ko may pagnanais ako noon kaya ako nagkaganon. Huwag mo akong isilid sa bulsa mo. May ginawa kayo kagabi no? Wala ka namang problema basta maganda siya Tingin ko mapagkakatiwalaan. Pero tapusin mo lang yung pag-aaral mo. Pwede mo nang ibahin pagkatapos nun. Manang-mana ka talaga sa akin. Uwi ka ni Kuya John. Nagkibit-balikat na lamang ako nun. Umalis. At gaya ng inaasahan ay muli kaming nagkasabayan ni Grace. Nakabungad na kaagad siya sa waiting shed kung saan dito kami nagpapang-abot dalawa. Nakangiti pa ito habang paparating ako. Pansin ko sa kanyang tila wala ding tulog yon. Malamlam ang mga mata niya tapos medyo maputla. Tumangulang ako at nagkunwaring wala lang. Pero sa loob-loob ko parang ayaw ko na sa kanya. Nung papauwi na ako nun, sa natatandaan ko mga 2:00 ng hapon. Si Grace, dapat pasado pa ito lalabas. Pero laking pagtataka ko gawa ng
Nauna ito sa may kanto ng paradahan ng sasakyan. Hindi kami magkakasabay dapat. Ako dapat ang nag-aantay sa kanya. Pero nauna siya. May mga ilang tao din noon. Nakatipig lamang ito sa akin at ang sabi, inaantay niya raw ako. Sinagot ko naman siya na bakit siya nag-cut ng class. Sa bagay, alam mo naman yung schedule ko. Hindi maganda yung pakiramdam ko kaya nagpaalam ako sa guro na mauna na ako. Totoo bang masama yung pakiramdam mo? Tanong ko sa kanya. Umiling siya nun at sinabing hindi. Sinadya niya lang doon para antayin ako kasi alam niyang hindi daw ako makikipagsabayan sa kanya. Alam niyang maiilang na umano ako nun. Naging totoo siya. Tama naman yan. Hindi talaga ako makikipagsabayan na noon at tinaamin ko ito. Nagkaroon tayo ng ugnayan, Grace. Napapaisip ako naglirawan ka, tama yung mga sinabi mo. Nagkaroon ako ng unang pagkabagabag nung makita kita sa sementeryo. Nawala yun nang mainamin ka sa akin. Pero yung nakita ko, dapat talaga kitang layuan eh. May ginawa ka sa akin kagabi, di ba? Yumuko si Grace doon, na para bang naging aligaga na bigla. Aabante sana ako noon ng lakad para dumistahan siya kaso umamin ito na may ginawa siya. Gusto niya lang umanong malaman ko lahat. Gusto niya umanong sukatin ako. Nalulungkot umano siya. Matapos umano noon ay nailang ako sa kanya. Umaasa umano siya noon. Malalim ang pang-uusap na yun pero naiintindihan ko ito. Muli na naman akong nagkaroon ng kuryosidad. Yun bang nahatak na naman ang atensyon ko sa kanya? Nakonsensya ako. Bagay na tama naman siya sa ginagawa niya. Kung matatanggap ko ba siya o hindi no? Na para bang tinuturing niya na akong hindi iba. Pero magpaganon pa man. Iniwasan ko na talaga siya nun. Hindi ko hinayaan na tumapik muli ito. Inamin niyang may ginawa siya sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, ito na nga yung tinatapik niya ako na parang hinihipnotismo. Ganon ang pagkatao ni Grace. Napakadelikado kung tutuusin. Hindi ko alam kung nagpapanggap lamang ba ito o hindi. Pero minabuti kong umiwas nun. Lumayo talaga ako. Nakonsensya ako. Kasi nga may naramdaman naman talaga ako at aminado ako doon na gusto ko siya. Pero sinong taong matino ang papatol sa ganung tao, di ba? Nakikita ko siya noong nakatitig lamang sa akin. Dire-diretso na yon. Umuwi na talaga ako kaagad. Nagmukmuk ako sa may silid. May dapat sana akong gagawin. Project yun sa kurso ko ng industrial. Lumipas sa maraming araw. Hindi ko na nakikita pa si Grace. Para bang umiiwas na rin sa akin yon. Hindi na kami nagkakasabayan na siya namang labis kong ipinagtaka nun. Parang tumigil sa pag-aaral. Nakamatsyag ako sa kanya noon, kaya alam ko yon. Hindi ko naman ito pinagtuunan ng pansin nun. Gawa nang wala na akong gana pa sa kanya. Hanggang sa isang gabi nun. Late akong nakauwi gawa ng napasama ako noon sa kaklase ko. Isang okasyon yon. Pero hindi ko nababanggitin dito yung patungkol doon. Yung pag-uwi ko na lamang na siya namang parang bangungot para sa akin. Pagkababa ko mismo sa iskinita kung saan ito na ang patungo sa bahay ni Kuya. May nakatambay sa gilid ng daan. Una, wala lang yon. Pero noong naging malinaw na sa akin, nagtayuan ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Lola ni Grace yun. Nakabelo ng kulay puti. Parang isang white lady. Mabilis akong tumakbo. Medyo malayo sa iskinita ang bahay nila Kuya. May bahagi pang madilim na siyang mas lalong nagpatakot sa akin nun. Napahinto ako nun. Bumungad sa harapan ko ang matandang yon. Gulat na gulat ako. Papanong nangyari na naroroon na siya kaagad? Inangat pa nito ang mukha. At doon ko nakita na parang walang mga mata yon. Purong itim lang. Tapos may kung anong simbolo sa kanyang noo. Yun bang tatsulok na nakabaliktad?
may mata sa gitna. Guhit yun mula sa dugo. Malinaw kong nakita yon dahil hindi pa ako natapat sa may madilim na bahagi. May alam na ako sa mga ganong bagay. Kumabig ako sa gilid nun. Pero sa tuwing kumikilos ako ay naroroon lamang ito lagi sa harapan ko. Sa tindi ng takot ko nun, nawalan ako ng malay. Pagkagising ko ay nasa bahay na ako. Nasa silid ako nun at may tuwalyang nakapatong sa noo ko. Nasa tabi ko si Kuya John. Ang sabi nito, nakita niya daw ako sa gilid ng kalsada. Madaling araw na. Mabuti ka mo at hinanap niya ako. Nagtanong ito sa kung ano ba umano ang nangyari. Inamoy niya umano ako pero hindi naman daw ako nakainom noon. Doon ko na inamin na merong nakita akong matandang babae. Lola ni Grace. Humarang sa may daanan. Siguro ay labis akong natakot kaya ako hinimatay noon. Dagdag ko pa. Kulto sila Grace. Napakunot ang mukha ni Kuya na para bang hindi ito makapaniwala sa akin. Nagpatuloy lamang ako sa pagsasalita nun. Kako pa, angkan ni Gimo ang pamilya nila Grace. Hindi ito mga aswang, kundi isang kulto. Sinalaysay kong lahat kay Kuya ang sekreto ng pamilya nila Grace. Maging ang patungkol kay Gimo na kamag-anak nito. Maliban pa dyan, yung nakita kong seremonya doon sa bahay nila Grace, sinabi ko din yon. Totoo yung mga sinasabi ko, Kuya. Kaya ako natagalan dun sa bahay nila nung inihatid ko si Grace. May ginawa siya sa akin na hirap ipaliwanag. Para niya akong ginagayuma. Para makita ko yung mga ginagawa nila. Naniniwala ako sa'yo, Marco. May kulto nga dito sa lugar na to. Pero ngayon ko lang nalaman na sila pala yun. Kahit tanungin mo pa yung ate Rosemary mo. Hindi pala asong yung tenyente, no? Kulto? Kaya pala madami sila. Imposibleng aswang yung angkan dapat maraming napatay sa atin nun. May namamatay man pero iilan lang. Ayan mo, susunduin kita sa oras na magkaroon ako ng mga pagkakataon. Madalas ka namang umuwi sa gabi. Ako nang susundo sa'yo. Huwag kang umuwi hanggat hindi mo ako makikita Ay nangang nangyari nun. Kapag uwian ko na. Inaantay ko noon hanggang 7:00. Tandang-tanda ko ito dahil sinusundo talaga ako ng kuya ko. May motor naman siya noon na Econo. Nung malapit ng semestral break, sinubukan kong daanan ng bahay nila Grace. Sarado ang gate tapos may kandado ito na para bang wala nang nakatira doon. Hindi ko alam pero may kutob ako na baka lumayas ang pamilya. Baka natakot itong isiwalat ko ang kanilang pagkatao. Akala siguro mamamanipula ako ni Grace. Akala siguro pagkatapos kong matunghayan ang lahat ng yon. Ayos lang sa akin. Dahil sa inaakalang naakit talaga ako kay Grace at ipaglalaban ko ito. Langhiyang yan. Kahit gaano pa kagandang hayop, hindi ako baliw para pumato doon. Hindi katanggap-tanggap ang mga natuklasan ko sa kanya. Sino bang mag-aakala na kulto pala sila Grace? At sino bang mag-aakala na kamag-anak ito ni Gimo? Lilinawin ko lang. Hindi naman sa tinataliwas ko ang kasaysayan. Kayo na lang ang mag-isip. Lawakan lamang natin ang ating pangunawa at doon ay malalaman natin kung ano ang katotohanan. Kung hindi talaga ako nagkakamali, may balak itong si Grace sa akin. Baka tulad ito ng nangyari dati sa bisita na napadako lang din sa lugar dahil dinala ng anak ni Gimo. Ginayuma o hinipnotismo yon. Kaya nakarating doon. Yun lamang po ay base sa pananaw ko. Magiging iba lang siguro ang kahihinatnan ko. Sa tingin ko, gagamitin ang buhay ko kapalit para mabuhay ang kanyang ina. At natipiyak kong buhay ko ang kapalit doon. Dahil narinig ko sa kanya ito nang tanungin ko kung gumaling na ba ang nanay niya sa seremonyang yon. Kung nagpadala lang siguro ako sa tentasyon, malamang ay patay na ako at hindi ko na maibabahagi ang kwentong ito ngayon. Isipin nyo, kulto pala ang pamilya ni Teniente Gimo.
Isa sa patunay ay yung naipasuri ko ito sa isang biyasa, sa albularyo. Sinabi ko sa kanya ang nangyari nung estudyante pa ako. Lahat daw ng pangyaring ayon sa albularyo, malaking posibilidad na kulto nga. At yung matanda o mano na sinasabi kong parang hukluban, ay maaaring pinuno yon. Hindi basta-basta ang karunungan ng isang pinuno ng kulto. Dahil pwede nitong gawin ng imposible. Tama din umano ako ng pananaw. Ginagayuma nga ako noon. At ang tawag daw dito, gayumang tapik. Pero panandalian lang. Mabuti na lang kamo at hindi ako nagpadala. Dahil magiging alay daw sana ako. Kapalit ng nanay noong dalaga. Nga pala, taga-Gimaras ang albularyo na itago na lamang natin sa pangalang Arman. Napatawa pa nga itong albularyong ito. Hindi niya daw lubos mapagtanto na kulto pala imbis na aswang. Tumatak talaga sa isipan ko lahat yon. Kaya nga kapag nakakarinig ako ng kwento patungkol kay Gimo, o umuugnay sa kwento ng tanyag na tenyente, napapailing na lamang ako. Na kesyo may mga kamag-anak pa daw ito na nabubuhay at aswang ang mga yon. At may iba't ibang aspeto. Basta lang konektado pa rin sa pangalan ni Gimo. Nakakaloko. Saang lupalop kaya nabuo ang kwentong yon? Hanggang dito na lamang po, Sir Seth. Sana po ay naging malinaw sa isip ng mga tao ang patungkol sa alamat na si Teniente Gimo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Bale ang kwentong ito ay ipinadala ko para kahit papano ay umaasa kung mabawasan ang bigat na dinadala ko. Ako po si Sandra. At ito ang kwento ko. Unang-una, gusto ko na pong humingi ng tawad sa inyo kaagad gawa ng hindi ko po maibigay ang totoong pangalan ng mga nasa kwento, pati na rin yung lugar. Malalaman niyo mamaya kung bakit. Nagsimula ang karanasan ko na ito, 17 taong gulang pa lamang ako, taong 1989. Meron kaming yaya noon na tinatawag naming nanay. Nung una, yung asawa niya po yung unang dumating sa pamilya namin para maging driver. Pero nung nabuntis yung nanay ko sa panganay, dumating itong si Yaya. Kapamilya na talaga ang turing namin sa kanila, lalo na sa amin ni Kuya Sander. Bago kasi ako, si Kuya na talaga ang inaalagaan niya noon. Sa totoo lang, Sir Seth, etong si Yaya at saka yung asawa niya, mas maikukonsidera pa naming mga magulang namin. Naiintindihan naman nila mami at daddy yon dahil sila talaga yung palaging kasama namin sa bahay. Yung mga magulang kasi namin sobrang busy po sa mga negosyo, tapos ay palaging wala ang mga ito. Si nanay at tatay ay merong 4 na anak, lahat po yun lalaki. Kada Pasko o di kaya bakasyon, lahat po sila binibisita si nanay at si tatay doon sa bahay. Ako at si Kuya, close na close kami sa mga anak nila nanay noon. Ang pinakamatanda sa kanila na si Kuya Anding, ang sumunod na si Kuya Ambet at ang 2 kambal na sila Kuya Ike at Mike. Yung Kuya Sander ko madalas kapag merong sekreto, sinasabi niya po yun kay nanay. Ako naman, nakagawian ko ng kay tatay ibahagi lalo na yung mga crush na yan. Kasi binabara ko palagi ni nanay. Taong 1989, Marso. Ang mami at daddy namin pumunta po sa States noon. Naiwan kami sa auntie namin na kapatid ni mami, kay tatay tsaka kay nanay. Isang araw noon, kinakailangan nila tatay at nanay na umuwi sa probinsya. Dahil nagkasakit yung nanay ni tatay at lagi daw nitong hinahanap si tatay noon. Ibabalita ko na sana ito kay Kuya Sander pero pagpasok ko pa lang sa kwarto niya, nakita ko na agad siyang nag-aal sa balutan noon. Sabi niya sasama daw siya kina tatay na uwi ng probinsya nila. Agad naman akong bumalik sa room tapos ay nag-impake na rin ako dahil ayoko na rin namang maiwan noon. Ang ginawa ng tita namin, pinawagan ng mga magulang namin kung papayag ba sila. At wala naman silang nagawa kasi nga ready na yung mga gamit namin ni Kuya.
Binigyan na lamang ng pera ni tita sina tatay at nanay para sa mga gagastasin namin sa probinsya. Bumiyay kami sakay ng barko tapos bus. Mag-atanghalian na nang nakarating kami doon. Kumain kami sa isang maliit na karinderya na kakilala nila nanay. Doon, naalala ko na wala pala akong tsinelas pambahay na dala kaya sinabi ko kay nanay na bilhan niya ako ng tsinelas. Kasama ko noon si tatay na naghanap ng mabibilhan ng tsinelas at nakakita naman kami sa may hindi kalayuan. Habang sila nanay ay naiiwan at naghihintay lamang sa may karinderya dahil nakikinig sa mga chismis sa lugar nila. Meron akong nakitang isang maliit na tindahan noon. May mga nakadisplay na mga tsinelas. Nung nasa loob na kami, agad naman akong naghanap ng tsinelas doon. Sa may hindi kalayuan sa akin, meron akong napansing isang babae na siguro matanda lamang ako ng 2 taon. May hawak-hawak ito na pink na tsinelas. Favorite color ko po yung pink. Nabistuhan ko talaga yung hawak-hawak niya na yon. Naghintay ako na ibalik niya sa kinalalagyan yung tsinelas pero talagang hawak-hawak niya pa rin yon. Tinanong ko yung tindera kung may kapareha ba yung tsinelas na yun pero sabi niya, meron pero kulay asul na lamang daw. Hindi ko alam na narinig na pala yung tinanong ko sa tinderang yon. Nilapitan niya ako at ang sabi niya kung gusto ko daw yon ay ibibigay na lamang niya gawa ng baka hindi niya mabili dahil wala pa daw yung kuya niya. Alam ko na gusto niya rin talaga yung tsinelas na yon. Pinawag ko rin yung sales Libby at sinabihan ko na bibiling ko na lamang yung dalawa. Yung pink tsaka kulay asul. Dahil natapos na ikong balupin, nilapripin ko ring babae at ibinigay sa kanya ang kulay pink na tsinelas. Laki pa ko kung paano lumiwanag yung mukha niya at nagpasalamat sa akin. Nagpakilala naman ako sa kanya at sabi niya, Agnes raw ang pangalan niya. Pumasok si Patay sa tindahan yon. Tinanong ako kung meron na ba akong nabili. Pero bago pa man ako nakasagot ay may isang lalaki na pumasok din dito sa tindahan na ito. Alam ko na kaagad may yun ang kapatid ni Agnes kasi magkamukha po sila. Maliban na lamang sa mas matanda ito sa kanya ng siguro mga ilang taon din. Ako Sir Seth, nung unang pingin ko, masasabi kong siya po yung pinakamalapit na description ng tall, dark, and handsome na tao. Yung mga mapalya, yun po talaga yung unang nakakuha ng atensyon ko. Napakalalim po nun at para bang namungusap. Ipinakilala naman ito ni Agnes sa akin at nag-offer ito na babayaran na lamang yung tsinelas na binili ko para kay Agnes. Sinabi ko na wag na at bigay ko yun sa kanya since siya yung kauna-una ang tao na nakilala ko sa unang punta ko sa probinsya ni tatay. Panabasta sana kami noon nung yumingon ako para sana makapagpaalam kay Agnes. Pero ang una kong nakita ay si Carlos noon. At yung pipig na sa akin napakatalior. Bigla akong kinabahan sa kung paano siya tumingin. Hindi ko alam pero natakot ako sa mga pingin niya. Kaya hindi na ako nakapagpaalam kay Agnes noon. Mas manabas na kami ng lodsoy si tatay na manalaki na pala yung mga anak ni Siling no? At mga may binapagbalado na. Ano mo Sandra, yung pamilya ng binigyan mo ng tsinelas, sila yung bantog dito na lahi ng mga aswa. Bata pa lang ako. Kilala na at bantog yung mga lolo at lola nila sa baryo na to, na nga ay may mga banong lahi. Kaya sana kapag nandito ka, mag-ingat ka sa pagpili ng mga magiging kaibigan mo. Malaki ang galit ng kanilang pamilya sa tatay ko. Dahil labi sila nitong kinakalabay. Madagdag ko lang Sir Seth na itong tatay ni tatay o si lolo ay kilala po mananambal o di kaya albularyo sa Tagalog. Yun ang kauna-unang beses na nakarinig ako ng tungkol sa mga banong aswa. Gusto ko maniwala pero kapag iniisip ko si Agnes Stone para bang napaka-unfair naman sa kanya, di ba? Masyado siyang panakaibigay para maging aswa. Yung kuya na siguro pwede pa. Mabandaw anauna nang makarating kami sa bahay nila tatay at nanay. Ubain ka na at napakasarap na mga pagkain noy. Tuwang-tuwa naman yung mga anak pinanani at tatay na makita kaming kasama nila. Mga ilang minuto pa lamang ang nakalipas,
Umalis na sina nanay at tatay para pumunta sa ospital para bisitahin itong nanay ni tatay. Naiwan naman kami sa bahay kasama si Lolo Jose, yung tatay ni tatay. Si Kuya Ambert at ang kambal kasi si Kuya Anbing ay kasama noon ng mga magulang niya. Masaya kami kasi laging nagbibiro itong si Lolo Jose. Tapos ay nagbibigay ito ng mga kwento tungkol sa mga enkwentro nila sa mga aswa. Hindi ko talaga alam kung maniniwala ako nun o hindi pero si Kuya, para balay entertain kaming dalawa sa mga kwento niya. Pwede yun na noon nang makarating sa bahay si nanay at tatay. So kumain kami, tapos ay nagkwento-kwentuhan konti sa may barkunahe. Mga bandang alas 8 o mga alas 9 ng gabi ay pulog na ang mga tao sa lugar ni nanay noon. Noong mga gabi niyon, yun yung kauna-unahan kong makaranas ng sobrang bilyum at sobrang tahimik yung paligid. Yung maririnig mo lang talaga yung mga kuriglig at mga palaka. Doon ang kakatapos ng umulan noon. Maaga din kaming natulog ng gabi niyon dahil na rin siguro sa pagod sa biyahe. Kasama ko sinalay sa may higaan. Tapos sa dulo naman si Kuya Sander at Kuya Ambet. Yung kasunod na kwarto sina Kuya Anbing at Lolo Jose. At yung pinakahuli ay si tatay at yung pinawal kambal. Malalim na yung tulog ko noon na walang ano-ano. May narinig ako napaalakas na kanabog. Para bang may kung sinong tumalon sa may bubuan noon, pabagsak sa laybaba ng lupa. Naririnig ko nun si Lolo Jose na nagmumura na. Garit na parang may kaaway siya. Si nanay pumunta dun sa kwarto niya na Lolo. Tapos ay pianong onaw nangyari. Sabi ni Lolo, akala daw umano ng mga yon ay nandito pa yung asawa niya, si Lola. Na amoy siguro nila na may sakit ito. Kaya buhay pa man ay gusto na nilang pagbiyastahan. Pinalong naman siya nila may sigurado siya. Sabi naman ni Lolo Jose, bukas ay manalaman at malalaman niya rin pag nakita niya ang anyo ng lupa sa nabas na pinadbagsakan noon. Amoy na amoy umano siya ni Lolo Jose. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, nasa nabasta si Lolo Jose at nagbatsyag. Ipinatinda naman siya ni Rani ng mainit na kape. Habang lagarong sir kami, sabi ni Lolo Jose, hindi umano si Lola ang sadya ng bisita nung gabi, kundi ako. Magulat ako at alam kong yung mga nakarinig din noon ay nagulat din. Kasi ba't naman ako, di ba? Tinanong naman ni tatay si Lolo Jose kung bakit si Sandra. Sabi naman ni Lolo kasi baka babong mukha o daya si Sandra sa lugar na to. Ang nakapagtataka daw ay wala siyang maramdamang pagnalasan ng dugo at laman galing sa nilalam na bumisita nung nakaraang gabi. Sabi lamang ni Lolo Jose, para bang gusto niya lamang akong makita o mamoy. Yung people na curiosidad sa isang tao na isang dayo. Ganon. Pagkadaan, isinama ko ni nanay para mamalengke. Kasama namin ang kambal. Naiwan naman sa bahay si Kuya Sander dahil pinakaayaw ni Kuya sa lahat ay yung mainitan siya. Habang naminibis si nanay ng isda, nakaamoy ako ng langka sa mahindi kalayuan at napadako doon ang aking paningin. Nilapitan ko yan at tinanong kung magkano ang kanyang pindang langka. Bumalik ako kay nanay para sana humingi ng pera. Na walang ano-ano. Biglang may humila sa siko at dali-daling sinabi sa akin na huwag umano akong bumili ng kahit na anong paninda. Galing gun sa matandang ladpipingda ng langkal yon. Lilimunin ko na sana yung humila sa aking para makita yung mukha pero bigla na lamang itong tumalikod. Pero para bang kilala ko siya, Sir Sep. Para siya yung kapatid ni Agnes na si Carlos. Nagtatakaman. Hindi ko na lamang din ipinuloy ang pagbilid din sa matandang yon. Habang pauwi na kami, sakay na kami ng tricycle noon nang makita ko ulit ang kapatid ni Agnes sa mahimbi kalayuan. Nakapipig lamang ito sa akin, ni hindi kong ninipi at walang pa-ekspresyon ang mukha. Niliwan ko pa siya pero doon pa rin. Nakatingin lamang ito sa may tricycle na kinasasakyan namin noon. Ipinagsawa ng bahala ko na lamang ito, Sir Seth, sa buong maghapon dahil ang dami naming pinagkalibawan sa bahay.
Sobrang ma-enjoy na din namin ang aming bakasyon, kuya. 3 araw ang lumipas. Sumama ako kina Kuya Ike at Mike na mag-igib ng tubig sa Laybuhal. Pagkatapos nating mapuno yung mga lalagyan ng tubig, pinanong ako ni Kuya Mike kung gusto ko daw bang maligo muna. Sumalayin naman ako, Sir Seth, kasi sa totoo lang nakakahalina at panadaling tubig. Sobrang linaw at malinis teda. Doon kami naligo sa may bandang baba na parpe para hindi madungyan yung tubig na pinag-iigibay ng mga tao. Dumating naman sina Kuya Sander at Kuya Anbin kaya mas lalo kaming napadalan. Paahod na sana ako, Sir Seth, kasi umaw na sila lahat para umuwi. Then may mahagip ako sa paningin ko. Sa may kawayan na parte, may isang figura akong nakita na pinagpakhan ko talaga dahil para ipong nakatago habang nagmamasid sa amin. And people may hindi magandang intensyon. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Carlos yun. Nagsimula na akong hindi maging komportable at medyo kinakabahan ako ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko, para bal ihadi akong sinusundan ng lalaking ito. At yun ang hindi pero normal, di ba? Pagdating ko sa bahay, agad kong hinalap si Papay at doon ko sinabi sa kanya mula nung laki pa ako ni Carlos sa may palengke at kanina sa may bual. Agad namang kinausap ni Tatay si Ronose pero hindi muna na rin sinasabi sa iba baka nagkakamali namang binako noon. Sabi namang ni Lolo ko sa akin, mag-inap daw ko sa lalaking yun. Dahil anak ka yun ng bantog na mangkukulam at aswang dito sa lugar nila. Lumipas sa mga araw, halos nakalimutan ko na ulit ang pangyayaring yon. Etong sumunod, kina Lolo Jose at Kuya Ambet naman ako sumama para pumunta sa may sakaan nila tatay at nang makapanguhan na rin ng mga kahoy para gawing banggato. Sumama din si Kuya Mike sa amin dala ang kanyang dalagyan ng mga kahoy na may gulo. Habang abala sila Lolo at Kuya Ambet sa kanilang ginagawa, naghanap naman kami ni Kuya Mike ng mga kahoy na pwedeng gawing panggatong noon. Hindi na namin napansin na medyo nakalayo na kami konti kina Lolo Jose. Nakakita kami ng puno ng bayabas na sobrang laki ang mga bunga nito. Kaya nainganyo naman kami ni Mike na kumuha ng mga bunga at inakyat pa niya ito. Sobrang nakatuon na yung atensyon namin sa mga bayabas na hindi na namin napansin. Na may unti-unti na palang lumalapit sa amin na napakalaking aso noon. Sa sobrang laki nito, daig pa nito yung mga malalaking may breed na aso, Sir Seth. Hindi ako nakagalaw kaagad kasi ako yung nasa baba habang nasa itaas pa si Kuya Mike. Sinabihan niya ako na wag akong gumalaw noon. Sobrang kinakabahan na ako noon kasi hindi ko na rin maigalaw yung katawan ko kahit anong pilit kong gawin. Dasal ako ng dasal na sana umalis na ito. Unti-unti nang umangil yung aso at hudyat na pasugod na ito sa akin. Gusto kong sumigaw at tumakbo para makalayo pero para ba may humahawak sa akin para hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko, nawala lahat ng dugo ko sa katawan noon. Kasi para akong unti-unting nanghina na hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Sinubukan ni Kuya Mike na batuhin ito ng mga malalaking bayabas pero parang wala itong pakialam sa kanya. Nakatutok lamang sa akin ang buong atensyon nito. Nagsisisigaw na si Kuya Mike na humihingi ng tulong kina Lolo Jose noon. Nang walang ano-ano, may biglang humablot sa akin na sa sobrang gulat ko. Doon lamang ako nakasigaw ng malakas. Nakita ko si Carlos noon na iniharap ang kanyang sarili sa malaking aso. Unti-unti akong iniatras ni Carlos para mapalayo kami sa malaking aso pero habang ginagawa namin yon, ay palapit ito ng palapit sa amin. Nagulat kami nang biglang sumigaw si Carlos ng, "Tumigil ka na!" Na para bang kakilala lamang niya ito. Narinig na namin ang sigaw ni na Kuya Ambet at Lolo Jose na papalapit ng unti-unti at dito ay tumalikod na yung malaking aso. Pero bago pa ito tuluyang umalis, lumingon ito sa akin at tinitigan ako na para bang sinasabi niya hindi pa kami tapos. Sobrang nanghina yung tuhod ko noon sa sobrang kaba. May dala ng itak si Lolo Jose nang naabutan niya kami. Agad niyang sinigawan si Carlos kung ano ang ginagawa niya sa amin pero tumalikod lamang ito at tumalis noon.
Akma pa sana itong habulin ni Kuya Ambet pero pinigilan siya ni Kuya Mike. Si Kuya Mike nang nagkwento sa kanila kung ano ang nangyari. Kumunot naman ang noo ni Lolo Jose nang matapos magkwento ni Kuya Mike. Dali-dali na kaming umuwi sa bahay dahil mag-aalis 5 na rin noon at papadilim na rin ang palibot. Nang nasa bahay na kami, naabutan naming handa na rin yung hapunan. Tahimik kaming kumakaing 4 na ipinagtataka naman nila nanay. Tinanong kami ni nanay kung may nangyari ba sa may sakahan. Magsasalita na sana si Kuya Mike pero nakita kong sinenyasan siya ni Lolo Jose na tumahimik na lamang. Kahit naman ako, wala akong lakas na sabihin sa kanila ang nangyari no. Pakiramdam ko, lalagnatin ako sa nararamdamang kaba at nerbiyos. Nakita ko si Tatay at Lolo Jose na tumungo sa may balkonahin ng bahay kaya alam ko na may mahalaga silang pag-uusapan noon. Hindi ko gustong makisawsaw noon pero hindi ko rin talagang mapigilang sumunod sa kanila. Papalapit na sana ako sa kanila nang marinig ko na ikinikwento ni Lolo Jose kay Tatay ang nangyari sa sakahan kanina lang. May sinabi si Lolo Jose na ikinagulat ko talaga noon. Ayon sa kanya, kaamoy umano ni Carlos ang nilalang na bumibisita sa amin noong unang gabi namin sa bahay nila nanay. Nagtanong naman si Tatay kay Lolo Jose kung ano raw ba talaga ang totoong intensyon sa akin ni Carlos sa pagdalaw dun sa unang gabi ko sa bahay at ang pagtatanggol niya sa akin sa isang hindi ordinaryong hayop kanina lang at ang palagi nitong pagsunod kung saan man ako noon. Lumipas pang ilang mga araw, isinama naman ako ni Nanay sa may patahian kasi magpapatahi siya ng mga bagong kortina, lalo't malapit na ang kapistahan sa kanilang lugar. Naging kaibigan ko naman ang anak ng mananahi dahil kaidaran ko din naman ito at tawagin na lamang natin siya sa pangalang Carlota. Madali kong nakapalagayang loob si Carlota dahil bibor nito, palabiro at mabait. At bago kami umuwi ni Nanay, ipinagpaalam niya ako na isasama daw niya ako sa kanilang picnic sa may talon. Umayag naman si Nanay para daw malibang ako at masulit ang aking bakasyon noon. Nang dumating na ang araw na isasama na ako ni Carlota sa kanilang picnic sa may talon, nagkataong wala noon si Tatay at Lolo Jose. Naging masaya naman ang paliligo namin sa talon kasama ang mga kaibigan ni Carlota. Mababait din naman ang mga ito at tagay ni Carlota, palabiro din. Tapos, napansin ko na lamang na parang may tinitingnan ang mga ito. Tapos ay bigla na lamang silang natahimik. Nagtataka naman akong iginala ang aking paningin kung saan sila nakatingin noon. At nagulat ako nang makita ko na naman si Carlos na nakatayo lamang sa may di kalayuan. Parang gusto ko nang tumakbo noon at umuwi ng bahay. Pinilit kong umakto ng normal sa kanila at magpatay malisya na lamang kahit sa sabog ng dibdib ko sa sobrang kaba noon. Walang ano-ano. May isang babaeng lumapit sa amin at nagpakilala ito. Sabi niya, siya umano si Mirna. At siguro naman ay kilala na daw siya ng ibang mga taga doon. Bungad niya sa amin. Gusto niya lamang umanong magpakilala sa bago nilang kaibigan. Sa akin yon. Halos sabay-sabay silang napatingin sa akin, Sir Seth. Nagulat naman ako sa tinura ng babaeng ito. Sa isang sulok ng mata ko, nakita kong papalapit sa amin si Carlos noon. Nagwika ito kaagad ng tumigil ka na, Mirna. Sabay hablot sa kamay ng babae na sa tansya ko ay kaidaran lang din ni Carlos noon. Niyaya na niya itong umuwi ng may isang pamilyar na tinig akong narinig. Sabi niya kung natatandaan ko daw pa siya. Walang iba kundi si Agnes yon. Napangiti naman ako kasi naaalala ko naman talaga siya noon. Tapos biglang nang himasok itong si Mirna. Sabi niya kay Agnes ay magkaibigan na pala kayo ng magiging bago kong kaibigan. Napaka-plastic ng ngiti noon. Tapos ay sumagot itong si Agnes na wag ako kasi mabait tumano ako. Ngumiti na lamang ang babae at daan-dahang tumalikod. Bago umalis si Carlos, may sinabi ito na halos pabulong na. Sabi niya, manapili na lamang daw ako sa bahay at huwag nang mag-aalis kung wala akong kasama na kapamilya o sina kuya. Ako po si Andre. Kakagraduate ko lamang ng college.
At ang ibabahagi kong kwento, nung kabataan ko, namin namang matalik kong kaibigan noong elementarya pa lamang kami. Nakatira ako sa probinsya ng Cebu, malapit sa dagat at malapit rin sa bukid. 7 kaming magkakaibigan, puro lalaki. Pero sa karanasan na ito ay 5 lamang kami sa kadahilan ng nasa ibang baryo ang dalawa. Palayaw na lamang nila ang gamitin ko, Sirse, para mas madali. Sila sina RJ, Yo, Lats, at Ebs. 1 buwan pa lamang ang lumipas nang tumama yung napakalakas na bagyong Yolanda. Kaya sa lugar namin ay wala pa talagang masyadong ilaw at mga kabataan ay nasa labas ng palagi ng pamamahay. Naglalaro, nagkikwentuhan. Noong gabi na yon, nasa labas lamang kami na bahay nila RJ. Nagkikwentuhan. At as usual, mapupunta talaga sa nakakatakot na parte yung kwentuhan na yon. Bigla namang sinabi ni Ebs na, alam niya ba si Manong Rodel? Aswang daw yan. Pinagalitan naman siya kaagad ni Lats dahil hindi daw dapat nagpapaniwala sa mga ganyang kwento. Lalo na at walang ebidensya. At doon naputol yung kwentuhan, Sir Seth. Ito kasing si Lats. Tinuturing naming leader sa aming 7 dahil mas responsable na po ito kaysa sa amin. Mas matured ko mag-isip. Noon pa lamang kasi lahat ng desisyon niya ay maraming magandang na idudulot. Kumaga, born to be leader. Kinabukasan, hapon, mga bandang 3:00. Nagsama-sama na naman po kami. Kompleto kaming nagkikwentuhan sa labas pa rin ng bahay nila RJ. Malaki yung bahay nila. May tambayan sa labas. Bigla namang sinabi ni Lats na, tara, punta tayo dun sa may tulay. Manghuwi tayo ng isda. Etong tulay, ang sa ibabaw nito ay ilog na nakakonekta sa dagat at malapit ito sa bahay nila Manong Rodel. Sabi naman ng dalawa, hindi raw sila makakasama kasi alam nilang matatagalan naman sa pag-uwi. Mapapagalitan na naman sila. Kaya ayan, kaming 5 na naman ang natira. Sa kalagitnaan ng panghuhuli namin ng isda sa ilog, napatanaw kami sa bahay nila Manong Rodel. Pabiro ko namang tinanong si RJ na, kung patutulugin ka dyan ng isang gabi, papayag ka ba? May premyo kang cellphone. Ito kasing si RJ, Sir Seth. Ito yung pinakamatatakotin sa amin. Pero siya yung pinakamatangkad. Doon ay biglang sinabi ni Lats na pupuntahan daw namin si Manong Rodel para makiinom ng tubig. At baka kailangan ng tulong nun. Kahit ayaw nung isa, wala siyang choice dahil may iwan siyang mag-isa sa ilog nun. At yun na nga, nasa labas na kami ng bahay ni Manong Rodel. Tinawag namin siya. Lumabas naman ito kaagad. Humingi kami ng tubig nun. At nagtanong kung may maitutulong ba kami sa kanya. Etong bahay ni Manong Rodel, kubo lamang pero malaki na ito para sa taong nag-iisa lang sa bahay. Yun na nga, nagpatulong siya manguha ng kahoy para raw may pangsaing at maitinda siya nun. Pinulungan rin naman namin ito. Fast forward. Nakauwi kami sa aming mga pamamahay. Kada kain kasi namin, Sir Seth, ay dapat may ibabahagi kang kahit anong kwento o pangyari sa araw namin habang kumakain. Tinanong ako ng tatay ko kung anong ganap nung araw na yon. Kinuwento ko naman, pati kung pumunta kami sa bahay nila Manong Rodel. Sinabihan ako ng aking itay na, nak, huwag kayo masyadong pumunta dun ha. Hindi natin kilala yung tao. Syoko yan si Rodel. Tumawa naman sila mama at pati mga kapatid ko. Tumawa na rin kahit wala akong alam. Etong si Manong Rodel, pumupunta kasi ito kahit kaninong bahay, manghihingi ng bigas o kape kapalit ng isda. Kaya yun, syoko yung tawag. Isang gabi, inutusan si Ebs ng kanyang lolo na bigyan ng pansit si Manong Rodel dahil birthday ito ng kanyang lolo. 6:00 man yun.
Medyo malapit rin naman ang bahay nila Eb sa bahay nila Manong Rodel. Tatawid lamang ng kalsada at doon, bukid na. Nang gabi yon, kasama ni Eb si Yo dahil magkadikit lang yung mga bahay nito sa isa't isa. Nasa bahay na raw sila at wala pong katao-tao. Tao po! Tao po! Ani ng dalawa sa labas ng bahay nun. Wala talagang tao. Walang ano-ano ay biglang nakarinig sila ng kaluskos sa likod ng bahay. Pinuntahan naman nila ito kaagad. At pagdating nila doon, ang nakita nila ay si Manong Rodel na walang damit pang itaas. Pawis na pawis sumano ito. Amoy lana o langis na sobrang lansa. Kulay abo at mabalahibo pa. Hindi nila namamalayan na nailawan pala nila ito ng flashlight kaya napatingin ito sa kanila. Sobrang pula ng mga mata nito. Maitim ang kuko at mahaba nun. Patakbo na sana sila Sir Sat nang biglang tumalon sa kagubatan itong si Manong Rodel. Kaya't iniwan na lamang nilang pagkain sa hagdanan ng bahay. Kinabukasan, kinuwento ito sa amin ng dalawa. Naniwala naman ako kaagad. Marami-rami rin kasing kwento ang aking itay sa mga ganyang magay. Eto namang sila at Sir Sep. Ang sabi niya sa amin, mamayang 5:00, punta tayo. To see is to believe. Si RJ, ayaw sumama gawa ng natatakot nun. 5:30 ng hapon, palubog ng araw. Pumunta talaga kami. Napasabi na nga lang ako sa sarili ko ngayon na ang weirdo pala talaga namin nun. Pumunta kami sa bahay at patago na kaming sumilip, Sir Seth. Laking gulat namin nang nasa likod na namin si Manong Rodel. Sabay sabi ng, salamat nga pala sa pagkain kagabi nung Ebs. Pinagpawisan kaming apat. Humarap kahit sobrang takot nun. Gusto naming tumakbo. Aaminin ko na ako talaga tatakbo sana nang bigla akong hinawakan nila at sa kanang braso na parabang sabi nito, huwag tumakbo dahil baka may hindi magandang mangyari nun. Hindi kami umalis. Pinatuloy kami sa bahay niya. Wala talagang nagsasalita sa aming apat. Lang biglang sabi ni Manong Rodel na, alam kong nakita niyo ako kagabi. Pagpasensya niyo na, natakot ko kayo. Sabi naman ni Lats, gusto na naming umuwi, Manong. Pinauwi naman kami. Hinatid pa kami hanggang sa nakalabas ng bukid sabay sabi na, huwag kayo mag-alala. Walang mangyayaring masama sa inyo. Balik kayo bukas, magkwento tayo. Lang tumalikod na ito. Nagsitakbuhan talaga kami. Pagkarating namin sa bahay nila RJ, doon kami nagpalipas ng oras at lumabas naman si RJ at kirentuhan na rin namin nun. Kinaumagahan. Laking gulat ko na nasa teraso namin si Manong Rodel. Nagkakape. Kakintuhan ng aking ama. Malipas ang ilang minuto, umalis na ito at tinulong ko sila mama kung bakit naparoon si Manong Rodel nun. Sabi naman niya, pinigyan na raw kami ng isda at nang hingi ito ng mainit na tubig at kape. Ilang oras lang ang lumipas ay tinawag ako ni RJ sa labas ng bahay. Pagkalabas ko ay naroroon yung tropa. Talong ko, ba't ang aga niyo? Sabi naman ni RJ na inutusan raw siya ng kanyang ama na bumili ng kahoy kina Manong Rodel. Sa sobrang takot niya ay tinawag pa talaga kaming apat para samahan siya. At may dala pa itong mga bawang at bag ni Gwen Garcia. Alam na Bisaya ito. Yung may laman na asin. Napatawa kaming apat, Sir Seth, sa kadahilanang preparado ito. Nagbulsa naman kami ng mga bawang at asin at pumunta na kagad nun. Pagkarating namin na patawid na sana sa kalsada, saktong nandun si Manong Rodel. Dala ang mga away at biglang sinabi na, hintayin niyo lang ako sa bahay. You deliver ko ito.
Nagtininan kami ni Emma. Walang sabi-sabi ng sumama sila at sumama na rin kami. Para kaming bunpok ni Manong Rubel. Sulod nun. Hanggang nakamari kami sa pamamahay niya. Nagtanong siya kung bakit may daladala kaming bawang. Nabulat kami ng gawa ng nasa bulsa naman namin ito. Bakit niya alam yon? Wala kaming nasabi at biglang inabot ni RJ ang pera at sabi niya, "Bili po kami ng kahoy." Tumawa si Manong Rubel at pinatuloy kami sa bahay niya. Pero walang gustong pumasok ron. Doon, Sir Seth. May dampay naman nagawa si Manong Ruden. Dinan na niya ito sa nabas tsaka kami pinaupo. Lab, tanong ito. Naniniwala ba kayo sa aswang? Dito kasi sa lugar natin, may aswang na medyo may kagwapuan eh. Tumatawa siyang sinabi ito. Tumawa na rin kami, Sir Seth. Yan bang plastic na pagtawa? Maya-maya ay tinanong ni Ebster. Totoo pa ba Manong na sa dagat na kayo napita? Napapigil sa tawa si Manong at sabi na, "Oh, Mano." Ayon kay Manong Rubel, hindi umano siya tabi doon. Galing siya sa barko noon. Nang may mga pirata umano umakyat sa sinasakyan niya. Pinaubad silang lahat at tinutukan ng mga baril. Mga taong 1999 nangyari yun. Wala pa kami noon. Di pa kami pinanganak. Tinutukan umano sila ng baril. Malapit siya sa bintana kaya hindi siya nagdalawang isip na tumalon. Nakahubad pa siya. Iniwan lahat ng gamit doon. Di ba tinanong ko kayo kung naniniwala ba kayo sa aswang? Aswang talaga ako. Tumingin ito kay Ebs at sabay sabi na, "Diba? Nakatira ako sa lugar ng mga aswang. Pinakasan kong lugar kung kadasan ako kasi gusto kong magbagong buhay. Puro kasi mga aswang tao dun eh. Pati pamilya ko." Ayon pa sa kanya ay hindi umano Manong Rubel ang tunay niyang palaran. Pilalinbigan niya na lamang umano ang pangalan na yan gawa ng yun umano ang palanang bigay ng mga tao sa kanya. Lambang panahong ikinuwente niya ito ay hindi na kami nakaramdam ng takot. Pinanong pala namin kung totoo bang kumakain sila ng mga tao noon. "Oh, pero dito, hindi sa lugar natin. Malayip na rin yung kinakain ko." Pinanong ko siya kung bakit doon na lamang siya nakatira. Nimipi pa. Sabi niya na, ilang oras daw siya yumalawi noon sa dagat. Susuko na sana siya kasi nga aswang siya. At sigurado siya kung saan siya mapunta. Kamalasan at terwisyo man ang may dudulot niya. Diglaw man ang lumiwanag nun. At pagbukas ng mga mata niya, flashlight ito. May mga tao. Kasama na rito ang aking tatay at lolo ni Ebs. Dinalaw man na siya sa lugar namin at pinapiras siya sa bahay nila Edge ng halos 2 taon. Lumarami ng gunpis sa lugar namin. Pati na mga magulang namin ay nagdesisyon siya na tumira sa bukid para lumayo sa mga buntis na nga. Tinulungan naman siya ng lolo ni Ebs na gumawa ng gunpi niyang bahay. Minsan nga raw ay pinintuan siya ng pamilya niya kasi hindi nga ito pinatutuloy. Pinaalis na ito. Dahil alam niyo may mga masasamang gagawin ito. Sabi pa niya, napamahal na siya sa lugar at sa mga tao. Alam niya umano na may mga taong alam na ang sekreto niya pero pinanggap pa rin siya. Kaya malaki umano ang pasasalamat niya. Huwag kayo mag-alala. Pag may nalaman akong pervisyal na aswang dito sa lugar natin, malalaman ko talaga yun. Papalayasin ko. Pag hindi umalis, ako na yung magsusubok sa mga tao dito. Pagkatapos noon, kinuwento naman namin ang pangyari na yan sa mga magulang namin. Tumawa sila na para bang alam nila ito. Darito binumano ang reaksyon ng pamilya ng ibang tropa. Magmula ng araw na yan, Sir Seth, gabi-gabi, may tumatakbo sa may bubukan namin. Minsan ay parang may hinahabol. Tumaawa pala dati kami, Sir Safel,
Pinagsasabihan lang nila pag may kinog yung mga bubong na. Ang aga man naman, Rebel. O hindi tayo. Rain tayo, Rebel. Nung nagkuleyo na ako, nasa syudad na ako noon. Nag-aaral ako sa kursong criminology. Third year college ako nung nag-chat sa akin yung dalawa naming tropa. That video on pa lang kami. Lahat ang sabi, hinahanap pa raw kami ni Manong Rodel. Yung nakarang araw. Si Bu at si Yunang kasi yung naiwan sir sa nag-stop muna sila ng pag-aaral. Samantalang kami ay nasa syudad ng Cebu. Tinanong namin yung dalawa kung ba't kami hinahanap. Sabi naman nila, hindi rin nila alam. Biglaan kasi dahil ilang taon nang lumipas. Nagtanong na lamang ito bigla kung nasaan niya kami at kung kailan na raw kami makakauwi. Kinabukasan, hindi ako makatulog sa hindi ko malamang dahilan. Kahit na di na ako mag-cellphone na hindi talaga. Naabutan ako ng alauna ng madaling araw. Nang nag-cellphone ulit ako at pagtingin ko, online lahat ng tropa. Pagtingin ko sa GC ay hindi rin pala sila makatulog. Nag-usap kaming saglit nun. Mag-aalas 2 na. Hindi na talaga ako nag-cellphone ulit kasi gusto ko na pa rin makatulog. Maya-maya ay biglang nag-ring cellphone at pagtingin ko ay tumawag ang api ko. Sinagot ko naman ito. Nakausap po si Papi Apan, sabi niya. Wala na si Manong Rodel. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Biglaan umana yon at noong nakarang araw ay nagtanong pa ito kung makakauwi raw ba kami. Kasi nga mag-birthday na ito. Sinagot naman nila ito na hindi gawa ng weak vision at umuwi nga ito bigla na naman. Nung sumunod na araw pagtatapos noon ay hindi na nila nakita si Manong Rodel kaya pinuntahan nila ito sa bahay at pinaglutuan pa parang pansit at malaman ako noon. Pagkatapos, sa hindi malamang dahilan ay pinuntahan nila Papa at Milono Ebs. Kasama yung dalawa namin tropa at yung iba pa. Bandang alas na so ito at nakatapos na namin mag-chat nito. Pagkarating nila sa bahay, nakita nilang wala nitong buhay. Naayda lamang ito sa kama na para bang natutulog lang. May Manila paper pa po ito na didikit sa bubong. Tapang sabi, salamat sa inyong talan. Kamunay bahala sa akong lawas o paliyog at timana ako balay. Na sa Tagalog, salamat sa inyong lahat. Pray ng bahala sa katawan ko. At pakiusap ay anagaan yung mabuti ang bahay ko. Lumipas ang panahon, 23 na kami. Kakagraduate ko lamang ng college. At sa totoo lang, kung pwede lang bumalik sa panahon, umuwi kami. Preto ma'am si Fern isang araw malamang. Baka kasi may gustong sabihin sa amin si Marno. Hanggang ngayon Sir Seth ay maayos pa ang bahay ni Mano at kung minsan, doon kami sa labas ng bahay niya, tumatambay ng tropa. Kahit medyo nakakatakot. Nililimisip na ng mga tao na pagkasamin. Nakakatuwa lang. Akala namin noon kami lang ang nakakaalam na aswang si Manong Rodel. Alam pala ng halos lahat ng tao sa amin yun. Alam kong marami din ang hindi naniniwala dito pero sa probinsya namin, maririnig niyo kahit saan. Ang kwentong ito. Ang kwentong ito ay binahagi ng aking kaibigan na si Roy. Karanasan nila ikaw ng kapatid niya si Vicky. Nung namimirahan pa sila sa Kamote, Saridan. Nangyari ito. Pikada 90. Nung nag-aaral pa sila ng kapatid niya sa high school, talagang napapalingon o manalitong si Vicky ang mga kalalakian sa eskwelahan dahil sa angking kudamdahan ito. Mistisa na, chinita pa. Partida, wala silang ibang lahi nun. Purong Pilipino kumada. Maraming nanliligaw sa kapatid niya ng mga panahon na yon. Pero wala siyang sinasagot na kahit isa.
Hindi naman pinapakialaman ni Roy ang kapatid niya sa mga desisyon niya sa mga bagay na yon. Kung sino lamang yung magustuhan ng kapatid niya, susuporta ito. Magkaklase din sila ni Vicky noon. Kaya sila naging magkaklase dahil huminto si Roy sa pag-aaral ng 1 taon dahil hindi kayang tustusan ng mga magulang nila na sabay silang pag-aralin. Kaya nagtrabaho siya para makapag-ipon. Para sa susunod na pasukan, makakapag-aral ulit ito. Lumipas ang 1 buwan, may bagong lipat na estudyante galing pa sa kabilang isla. Lalaki, may kagwapuhan, matangkad, moreno at matipuno ang katawan. Jonathan ang pangalan niya, Atan for short. Tahimik lamang si Atan na mga panahon na yon. Malapang kaibigan, laging nasa gilid at nag-isa. Kaya naman ginusto itong kaibiganin ni Roy. Bay, Roy na pala. Sabay abot ng kamay kay Atan noon. Jonathan, Atan na lang yung tawag mo sa akin para maiksi. Atan, gusto mong sumabay sa amin ng kapatid ko manangharian mamaya? Nahiya ako eh. Huwag ka na mahiya. Kaibigan mo na ako ngayon. Siya nga pala, ipapakilala kita mamaya sa kapatid ko pagkatapos ng klase natin. Matapos ang kanilang klase ay nagsilabasan na yung mga estudyante sa kanilang silid doon. Oras ng pananghalian, hinintay ni Roy si Atan sa labas ng silid nila. Atan, tara na. Sabi na tayong kumain. Dalid rin namang lumapit si Atan sa bago niyang kaibigan. Siya nga pala, Atan. Kapatid ko, si Vicky. Jonathan nga pala. Sabay abot ng kamay nito sa dalaga. Napalapit si Atan sa magkapatid kaya naging matalik silang magkaibigan. Ilang buwan ang nakalipas habang naglalakad sila Roy at Atan. Bigla na lamang nagwika si Roy ng, alam mo ba, ramdam ko na may gusto ka rin sa kapatid ko. Nakikita ko sa mga mata mo pare, pag tinititigan mo yung kapatid ko. Wala namang problema sa akin na ligawan mo yung kapatid ko, Atan. Buotong-buoto ako sa'yo. Mabait, matalino. Bonus na yung kagapuhan mo at ganda ng katawan. Hindi nakaimik si Atan sa mga sinabi ni Roy. Tama naman si Roy. Nagugustuhan na rin ni Atan si Vicky. Sa mga ilang araw na dadaan, naghahanap ng saktong pagkakataon si Atan para sabihin na gusto niya ang dalaga. Vicky, pwede ba kitang makausap mamaya pagkatapos nating mananghalian? Kinakabahang wika ni Atan noon. Pumayag naman ang dalaga noon. Matapos nilang mananghalian, simiko-siko ni Atan si Roy. Sinyalis yon para paalisin niya ang kaibigan niya para magkausap sila ni Vicky. Oh, aalis muna ako. May bili muna ako ng tubig. Medyo nabibilaukan ako eh. Palusot ng wika ni Roy. Kuya, may tubig pa ako dito. Baka gusto mo. Wika ni Vicky. Ibang tubig yung gusto ko. Sige, dyan na muna kayo. Ilang minutong tahimik yung dalawa. Pinanong ni Vicky si Atan kung ano ang sasabihin nitong importante. Habang naghihintay si Vicky sa sagot ni Atan, hindi nila namalayan na dahan-dahang nagtatago si Roy sa sulok na para bang gusto niyang malaman ang nais sabihin ni Atan noon. Habang umiinom ng ice tubig. Vicky, gusto kita. Pwede mo ba akong ligawan? Pwede ba kitang ligawan? Nung narinig ni Roy ang sinabi ni Atan, nabuga niya ang tubig na iniinom niya at naubo pa. Sabi ko na nga ba may gusto tong lokong to sa kapatid ko. Wika niya sa isipan. Nagulat naman si Vicky noon. Ayon kay Vicky, pwede naman umano pero sana'y makapaghintay itong si Atan. Nag-aaral pa kasi umano silang dalawa. Gusto niya pang makapagtapos ng pag-aaral sa high school noon. Sige, maghintay ako, Vicky. Fast forward. Matapos nilang graduate sa high school, nagpasya si Atan na bumalik muna sa kanilang ista. Nang magpapaalam na sana si Atan sa magkapatid, biglang nagwika si Roy ng, Atan, baka pwedeng sumama kami sa'yo. Bakasyon naman eh. Walang pasok para naman makapaglibang kami ni Vicky. Hindi pwede. Bakit naman? May tinatago ka ba sa amin ni Vicky?
O wala. Sige, kung yan na gusto nyo. Iyon naman pala eh. Magpapaalam lang kami nila nanay ah. Hindi magagalit yan. Wala naman pasok eh. Nang makapagpaalam na si Roy sa magulang niya, nag-iimpake sila ng mga gamit ni Vicky. Medyo nasasabi kang dalawa kasi unang beses silang dumayo sa ibang lugar sa kabilang isla. Kinabukasan, nang paalis na sila patungo sa kabilang isla, sakay-sakay ng malaking bangka. Napansin ni Vicky na biglang tumayinik si Atan. Atan, batang tahimik mo. Ayaw mo ba nasasama kami ni Kuya sa inyo? Hindi ah. Gusto ko kayo makasama pero kasi nga nag-aalala ka, baka hindi namin magustuhan doon. Walang problema yun, Atan. Basta kasama ka namin at igala mo kami sa inyo, masaya na kami. Nang makarating na sila sa isla, naghanap agad ng habal-habal ang magkakaibigan para sakyan papunta sa kanila ni Atan. May mga tumanggi umano na pumunta doon kina Atan noon. Hindi ko na lamang sasabihin kung anong baryo. Ayon sa mga ito, delikado umano ang baryo na yon. Nagtaka naman ang magkakapatid sa sinabi ng habal-habal driver. May isang lalaking nag-alok sa kanila na ihatid sa lugar na yon. Pwede ko kayong ihatid doon pero may kamahalan nga lang. 20 kada isa sa inyo. Pumayag si Roy sa alok ng driver. Siya lang ang bukod tanging nag-alok sa kanila na ihatid sa lugar na yon. Habang bumabiyahe sila, biglang nagtanong yung driver. Bakit pala gusto niyong pumunta sa lugar na yon? Napakadelikado dun ah. Hindi na lamang pinansin na magkapatid yung sinabi ng driver kasi kasama naman nila si Atan. Makalipas ang kalahating oras na biyahe, nakarating sila sa boundary ng lugar. Hanggang dito na lang. Pwede na kayong bumaba. Lakarin niyo na lang papuntang baryo. Walang nagawa yung tatlo kaya nagbayad na lamang sila ng kanilang pamasahe. Habang naglalakad ang tatlo, napansin naman ni Vicky si Atan na hindi talaga ito makausap. Atan, kanina ka pang ganyan. Hindi ka umiinik. Kasi sana hindi na lang kayo pumunta dito. Delikado. Nagpumilit talaga kayo na sumama sa akin eh. Doon na lang kayo kakausapin sa bahay. Sabi nito. Pagkarating lang sa baryo, napansin na magkapatid na konti lamang ang mga bahay dito. Konti ang mga tao. At napansin din na magkapatid na napakatulis na mga titig sa kanila ng mga ito na may pagngisi. Biglang may sumalubong sa kanila na isang mama at nagwika ng, Atan, sino yung mga kasama mo? Mukhang ang babango nila. Pasalubong mo ba yan galing sa kabilang isla? O wala ka nang pakialam dun? Galit ng wika ni Atan sa mama. Dali-dali silang naglakad papunta sa daan kung saan ang bahay nila Atan. Sino ba yun Atan? Parang iba yung ugali ng mga tao dito ah. Nakakatakot yung maama na yun kuya. Huwag niyo na lang pansinin. Malapit na tayo sa bahay namin. Napansin ni Vicky na masukal ang daan patungo sa bahay nila Atan. Medyo malayo konti sa baryo. Nagtanong ito kay Atan. Atan, bakit medyo malayo yung bahay niyo sa mga bakabalyo niyo? Oo nga Atan, malapit na ba tayo? Andito na tayo. Lakitan nila Roy at Vicky na medyo may kalakihan ng bahay. Yung dingding ay kawayan at ang bubong naman ay kugon. Isa lang ang bintana nito. Nay, tay, andito na si Atan. May mga kasama. Wika ng kapatid ni Atan. Tatlo silang magkakapatid. Puro mga lalaki. Matatanda pa sa kanya mga ito. Medyo may kalakihan din ng katawan at matatangkad. Tuloy kayo. Atan, papasukin mo yung mga bisita natin. Wika ng ina nito. Nung naupo na yung dalawa ay biglang nagsalita ang ama ni Atan. Iya, ano bang pangalan mo? Ako po si Vicky. Ito si kuya ko, si Roy. Kaklase po kami ni Atan. Napakaganda mo naman, Iha. Ikaw ba yung niligawan ng anak ko, Iha? Opo.
Mga anak, matanda kayo na makakain para sa bisita natin. Utos nung anilang ama. Habang kumakain sila ay napatanong nito si Roy. Umawalan galang na po. Magtatanong lang sana ako. Bakit medyo malayo yung bahay niya sa baryo? Tanong ni Roy. Napatigil sa little ama ni Atan at ang binuwan niyang kapatid. Bigla na namang naging seryoso ang mukha nito at nagwika ng magaswang yun ang atirat sa baryo na yun. Masasama mga nanirahan dun. Alam ko na hindi pa kayo sinasabihan ni Apan sa tunay ng pagkatao. May lahi kami pero hindi kami gumagambala ng tao. Mga hayop lang. Di tulad ng ibang kalayo namin na nang peperwisyo ng tao kaya pumuod kami sa kanila. Baluktot ang mga gawain nila. Manlaki ang mga mata ng magkapatid dahil sa narinig nila. Atan, totoo ba yun? Bakit hindi mo sinada sa amin? Oh, Vicky. Totoo ang lahat ng sinabi ng ama ko. Kaya ako lang hindi sinabi sa inyo, baka ipagtabuyin niyo ako at tamuyan eh. Huwag kayong mabalala. Hindi naman kayo hindi ito. Mga kaibigan kayo ng anak ko. Lalo ka na iha. Naramba ang magkapatid dahil hindi nila inaasahan ang mga nangyari. Parang nagsisisi o mano sila na nagpumilit pa silang sawama kay Atan nun. Kinahapunan. Naganda ng plano itong ama ni Atal at mga anak nito. Dahil sigurado silang may bibisitang mga kalahi nila ng gabing yun. Kinaudabihan. Unti-unti nang buwabaw ang kapaligiran. Nasa nabas ng bayang ama Pina at ang dalawang kapatid ni Atan. Sina Roy, Vicky at Atan ay nasa loob ng bahay nagkukubli. Atan, gusto na naming umuwi. Mansisisi ako na nagpumilit namin sawama sa'yo sa lugar niyo. Sinabi ko naman sa inyo, Roy, na kayo sa summer eh. Hindi naman ako makatanggi sa inyo. Baka isipan niyo ako ng masama. Pero huwag kayong mag-alala. Itatakas po kayo dito papuntang bayan. Diki, humini ako sa inyo ng tawad. Kinago ko sa inyo yung tunay kong pagkatao. Lalo sa'yo. Sana mapatawad mo ako. Hindi ko kayo papabayaan. Lalo importante ka sa akin tayo ayoko may mangyari sa'yo masama. Maya-maya ay biglang may sumigaw sa labas. Dencho, magandang gabi sa'yo. Para katang pinagdadamutan mo kami ng pagkain. Alam ko na sa loob ng bahay mo ang mga pagkain namin kaya ibigay mo na sila. Hayop lang ang kinakain nyo at hindi tao, diba? Napasilip sa butas ng dingding si Roy. At nakita niya yung hubod-hubad na pamilya ni Atan na may langis sa katawan. Hindi sila pagkain. Bisipa sila ng anak ko. Sibukan mo yumapit at magkakamatayan tayo. Alam naman ninyo mas malakas kami ng hamak kaysa sa inyo kaya huwag mo nang tangkain na sumugod pa. Walang ano-ano yung nagpalit ng kaanyuan ng pamilya ni Atan. Lagulat si Roy dahil unang beses siyang nakakipa ng tanong binala. Yung dalawang kapatid ni Atan, malalubo o manumukha. Sobrang lalaki ng mga katawan. Mahaba din ang kuko. Ang ama naman ay malaaso ang mukha. Malaki ang pangangatawan. Mahaba naman ang pakpak ng ina ni Atan. Biglang nagsipaasan o ang buhok ng nanay ni Atan na para bang itong mga alambre na matutulis ang dulo. Para may buhay ang mga yot. Walang ano-ano ibiglang sumigaw ang kapatid ni Atan noon. Atan, umalis na kayo dito. Wala na tayong oras. Bigisan niyo. Gagabayan ko kayo kung saan ang kaan papuntang bayan. Dali ba din lumabas ng bayang magkakaibigan? Hawak-hawak niya pa ng dalawa. Inabili naman siya ng daan ng kapatid niya kung saan sila pitungo nun. At nung malapit na sila sa daan kung saan papuntang bayan, ay biglang may humarang sa kanila na tatlong bilalawa. Saan kayo pupunta, Atan? Ibigay mo sa akin ang mga kasama mo para hindi ka na masaktan. Nagulat sila na may biglang tumalong galing sa likuran ni Atan. Ang isa niya palang kapatid yun. Nagulat si Vicky dahil sa anyo nito at parang maiihiw na sa kanyang sarawan dahil sa takot. Ako nang bahala, Bito, Atan.
Umalis na kayo. Pero may, tapos na, mag-isa ka lang. Sige na, bilisan nyo la. Ang importante ay makaalis sa mga kaibigan mo dito. Walang ano-ano ay biglang sumugod ang dalawa kung saan naroroon ng mga kaibigan ni Atan. Saan tayo pupunta? Uwi ka ng kapatid ni Atan na sakal-sakal lang dalawang miralang sabay sakmal sa mga ulo nito. Hindi napansin ng kapatid ni Atan na yung isang aswang ay pasugod sa kanyang kapatid noon. At ang mga kaibigan nito habang tumatakbo. Napansin agad ito ni Atan. Biglang sinunggaban ni Atan ng nilalang na unti-unting nagbabago ang anyo. Malalobo din ang mukha at mas doble ang laki kesa sa mga kapatid niya. May mahabang buhok na kagaya sa kanyang ina. Walang sabi-sabi ay pinutol ang ulo ng nilalang na yon gamit lamang ang isang kamay. Matapos ang tinap na yon, unti-unting kumabalik sa dating kaanyuan si Atan. Ginawa niya yan para hindi dalong matakot ang magkapatid. Matapos na dali-dali naman tumakbo ang magkakaibigan habang takot na takot ang magkakapatid. Pagdating niya sa bayan, maghanap kayo ng mga taong tipulong sa inyo. Rika ni Apan. Paano ka, Apan? Hindi na uminik si Apan ng mga salaling yun. Lang nakarapin na sila sa bayan ay biglang nagrika si Roy Now. Bayan na bin. Atan, maraming salamat sa pagliligtas mo sa amin ng kapatid ko. Lumapit o ano si Atan kay Vicky at pinawakan ng mga kamay nito. Vicky, alumbitan mo lang ako. Hindi ko na kayo maihapid sa inyo. Patawad kung hindi ko sinabi sa inyo kada na berito ako. Ayaw kong mawalay ka sa akin. Ayaw kong asoklaman mo ako. Diglang kumaripas ng takbo papalayo si Atanwan. Sa mga oras na yun, walang nadawa umala si Vicky kundi umiyak na lamang. Hindi man lamang niya nasabi kay Atan ang tunay niyang naramdaman. Nakauwi ng ligtas sa magkapapit sa kanila. Hidinahagi nila ang kanilang karanasan sa kanilang mga magulang. Nagpasya mga magulang nito na lilipad ng ibang lugar kaya doon sila napadpad sa Leyte. Hanggang isa ngayon, hindi alam ng magkapatid kung ano na ang nangyari kay Atan. Hindi nila makalimutan ang karanasan nila sa lugar ng anilang kaibigan. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.